Ipakain mo yan sa aso, kuya. Hindi nararapat ang pagkaing kalsada sa isang Montenegro. Marumi, mabaho, at baka may kung ano pang gayuma ang inihalo ng babaeng iyan. Ang boses ni Tia ay matalim na parang laseta, humihiwa sa katahimikan ng malawak at malamig na pasilyo ng mansyon. Sa bawat salitang binibitawan niya, tila ba tinatapon niya ang dangal ni Tala sa sahig upang tapakan ng kanyang mga mamahaling sapatos. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Tala sa tapat ng pintuan ng silid ni Thaddeus. Mahigpit ang hawak niya sa isang kupas na lalagyan ng plastik, kung saan nagmumula ang mainit at pamilyar na samyo ng adobo. Iyon na ang huling perang mayroon siya. Mga barya na dapat sana ay pambili ng gamot para sa sarili niyang ubo. Ngunit mas pinili niyang ilaan sa pagbili ng karne. Dahil narinig niya, nabalitaan niya sa kalsada, na may isang batang mamatay na sa gutom dahil ayaw nang tumanggap ng kahit anong pagkain mula nang mamatay ang kanyang ina. Puno ng pag-asa ang puso ni Tala, isang pag-asang nanggaling sa simpleng hangaring makatulong. Ngunit sa harap ng marangyang hagdanan at mga kumikinang na chandelier, pakiramdam niya ay isa lamang siyang mantsa, na pilit na binubura ng mapanuring mga mata ni Tia. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid. Doon, sa gitna ng malaking kama na tila ba lumalamon sa kanyang maliit na katawan, nakahiga si Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay malalim, walang buhay, at ang kanyang balat ay kasing puti ng papel. Sa gilid ng kama ay nakatayo si Tristan, ang ama ng bata, na may suot na madilim na ekspresyon, tila isang rebultong bato na pinatigas ng pighati at galit sa mundo. Hindi pinansin ni Tala ang mapanghamong titig ni Tia. Lumapit siya sa bata, dahan-dahan, na parang ayaw makabasag ng kahit anong katahimikan. Binuksan niya ang lalagyan. Ang bango ng toyo, suka, at pinirito na bawang na may halong bango ng dahon ng laurel ay agad na namayani sa silid. Binubura ang amoy ng gamot at kalungkutan. Isang himala ang naganap sa harap ng kanilang mga mata. Ang bata, na ilang linggo nang hindi gumagalaw, ay unti-unting lumingon. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumibot. Ang tuyong mga labi ay bumuka ng bahagya. Gamit ang nanginginig na kamay, kumuha si Tala ng maliit na piraso ng karne at inilapit ito sa bibig ni Thaddeus. "Kain na, anak. Masarap ito," bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng gatas at pulot ng pagmamahal. Isang subo, 2, 3. Ang bawat pagnguya ng bata ay tila ba isang tibok ng puso na muling nagbabalik sa silid. Ngunit ang pinakanakayanig sa lahat ay nang humawak ang maliit at malamig na kamay ni Thaddeus sa magaspang na palad ni Tala. "Mama," mahinang sambit ng bata. Isang salita na parang isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Tala, nagpapasakit sa kanyang dibdib sa tindi ng emosyon. Ngunit bago pa man dumaloy ang luha sa mga mata ni Tala, isang malakas na hakbang ang narinig. Hinablot ni Tristan ang braso ni Tala nang ganoon na lamang kadiin, dahilan upang halos mabitawan niya ang lalagyan ng pagkain. Ang init ng palad ni Tristan ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang mga mata. "Anong ginawa mo?" Ang boses ni Tristan ay mababa, maugong at puno ng panganib. "Anong klaseng mahika ang ginagamit mo para tawagin ka ng anak ko sa pangalang yan? Sinong nagbayad sa'yo para pumasok dito at magpanggap na siya ang asawa ko?" Nanginig ang mga labi ni Tala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing wala siyang ibang hangad kundi ang hindi mamatay ang bata. Ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa sarili niyang lalamunan. Ang sakit ng pagkakahawak sa kanyang braso ay hindi hihigit sa sakit nang makitang ang kanyang mabuting hangarin ay muling binaluktot ng maling hinala. "Hindi po. Nais ko lang pong makatulong." Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, halos pabulong. Tumawa ng mapakla si Tia mula sa likuran, isang tawang puno ng pangungutya. "Makatulong? O baka naman nakita mo ang pagkakataong makapasok sa mansyong ito para magnakaw? Tignan mo nga ang suot mo.
Mukha kang basahan na napunta sa loob ng palasyo. Kuya, paalisin mo na ang babaeng yan bago pa niya mahawahan ng kung anong sakit ang pamangkin ko. Padaskol na binitawan ni Tristan ang braso ni Tala. Ang lalagyan ng plastik na naglalaman ng natitira pang adobo ay nahulog sa sahig, dahilan upang kumalat ang sarsa sa mamahaling alpombra. Ang pagkain na pinaglaanan ni Tala ng kanyang huling sentimo ay naroon na. Inaapakan ng kawalang hiyaan ng mga taong mayayaman. Nanigas si Tala. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Pinanood niya ang sarsa na dahan-dahang kumakalat. Tila ba ito ang kanyang sariling dugo na dumanak sa harap ng mga taong walang pakiramdam. Ang bawat patak ng pawis at bawat barya na pinaghirapan niya ay naroon, nyuyurakan. Tumingin siya kay Tristan, umaasang makakita ng kahit katiting na pasasalamat dahil kumain ang kanyang anak, ngunit ang nakita lamang niya ay ang pader ng yelo. Isang pader na hinding-hindi niya kailanman matitibag. Umalis ka na, utos ni Tristan. Ang kanyang likod ay nakaharap na kay Tala habang tinitignan ng anak na muling tumahimik. Huwag na huwag ka nang magpapakita rito. At bago ka lumabas, siguraduhin mong wala kang kinuha kahit isang kutsara sa bahay na ito. Lumakad si Tala palabas. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba may nakakabit na mabigat na kadena. Ang bawat sulok ng mansyong iyon ay tila sumisigaw sa kanya na hindi siya kabilang doon. Ngunit sa kanyang isip, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mahinang boses ni Thaddeus. Bakit ba ang tadhana ay ganoon kalupit? Bakit ang pag-ibig na ibinigay ng libre ay kailangang bayaran ng ganito katinding sakit at kahihiyan? Habang pababa siya ng hagdanan, nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Tia na nakasunod sa kanya. Isang tingin na nangangakong ito pa lamang ang simula ng kanyang impyerno. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang locket na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang baro ay nagsimulang uminit. Tila ba may sariling buhay. Nagtatago ng isang katotohanang sapat na para gumuho ang buong mundo ng mga Montenegro. Kailan nga ba naging sapat ang pagkain para mabusog ang pusong nagugutom sa katotohanan? Sapamdapok, nasaan si Mama? Gusto ko si Mama. Ang bawat pagsigaw ni Thaddeus ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Tristan. Ang mga mamahaling laruan na gawa sa Europa ay nagkalat sa sahig. Itinapon ng bata sa gitna ng kanyang pagngangalit. Sa bawat segundo na dumadaan, ang katahimikan ng mansyon ay nilalamon ng pighati ng isang anak na muling nakatikim ng pag-asa. Ngunit agad ding inagawan nito. Thaddeus, tumigil ka na. Hindi mo ba nakikitang pagod ang papa mo? Ang babaeng iyon ay isang magnanakaw, isang masamang tao. Ang boses ni Tia ay nanginginig sa inis habang sinusubukang hawakan ng pamangkin, ngunit mabilis siyang itinulak ng bata. Hindi siya magnanakaw. Siya si Mama. Ang bango-bango niya. Umiiyak na sagot ng bata bago muling isubsob ang mukha sa unan. Tumatangging tumingin sa kahit na kanino. Napahawak si Tristan sa kanyang sentido. Nararamdaman ang pait ng pagsisisi na unti-unting gumagapang sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa sahig ng pasilyo, kung saan malinis na ang alpombra, ngunit ang amoy ng adobo ay tila nananatili pa rin sa hangin. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga hapong masaya pa ang lahat noong buhay pa si Carmen. Hindi na nakapaghintay si Tristan. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at mabilis na lumabas, hindi pinansin ang mga tawag ng kanyang kapatid. Kailangan niyang mahanap ang babaeng yon. Hindi dahil sa gusto niya itong makita, kundi dahil ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa bawat subo ng pagkaing gawa ng mga kamay nito. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa masukal at madilim na bahagi ng tundo, natagpuan niya si Tala sa ilalim ng isang malaking tulay malayo sa kinang ng Makati. Ang paligid ay puno ng amoy ng basura at usok. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang maliit na ilawan na nagbibigay ng liwanag. Doon,
Nakita ni Tristan si Tala na nakaupo sa isang lumang bangko, pinalilibutan ng 3 batang lansangan. Wala na ang kanyang bakas ng sakit at kahihiyan kanina. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan habang hinahati ang isang piraso ng tinapay para ibahagi sa mga bata. Huwag na kayong umiyak. Bukas ay gagawa uli si Ate Tala ng masarap na pagkain para sa inyo. Malambing na sabi ni Tala. Nang makita niyang tumutulo ang sipon at luha ng pinakamaliit na bata, dahan-dahan niyang itinaas ang dulo ng kanyang lumang saya at pinunasan ang mukha nito na tila ba ang dumi ng kalsada ay hindi mahalaga kumpara sa kalinisan ng puso ng bata. Napatigil si Tristan sa anino ng kanyang sasakyan. Ang tagpong iyon ay parang isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Paanong ang isang babaeng tinawag nilang basurera at magnanakaw ay may kakayahang magbigay ng ganoon kalaking pagmamahal sa gitna ng sarili nitong kahirapan? Humakbang siya pasulong. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay naging sanhi ng paglingon ni Tala. Ang takot at gulat sa mga mata ng babae ay agad na napalitan ng isang malamig na pader. "Bakit po kayo narito, senyor?" Tanong ni Tala. Tumatayo at itinatago ang mga bata sa kanyang likuran. "Wala po akong ninakaw sa inyo. Kung gusto niyo pong tignan ang gamit ko, sige po, buksan niyo ang tanging bag na meron ako. Hindi ako napunta rito para sa mga gamit." Ang boses ni Tristan ay gumaralgal. Isang bagay na bihirang mangyari. Kinuha niya ang kanyang tsekera at mabilis na nagsulat ng isang halaga na sapat na para makabili ng isang maliit na bahay. "Ito, kunin mo ito. Bumalik ka lang sa mansyon. Pakainin mo ang anak ko. Kailangan ka niya." Tinitigan ni Tala ang piraso ng papel na iniaalok sa kanya. Sa halip na kuhanin ito ng may kagalakan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akala niyo po ba lahat ng bagay ay may presyo? Akala niyo po ba ang pag-alaga sa isang batang nagugutom ay mababayaran ng mga numerong isinulat niyo sa papel na yan? Iyan ang kailangan mo, hindi ba? Pera? Kaya ka nagpunta sa amin. Muling bumalik ang pagiging mapagmataas ni Tristan. Umiling si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilawan. "Nagpunta ako roon dahil narinig ko ang iyak ng isang bata sa aking panaginip. Babalik ako, Senyor Montenegro, pero hindi dahil sa perang ito. Babalik ako dahil ayaw kong maranasan ng anak niyo ang mawalan ng ina ng tuluyan habang may isang taong kaya siyang yakapin." Itinulak ni Tala ang kamay ni Tristan pabalik. Tinatanggihan ang halagang kayang bumago sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tristan ang isang kakaibang liit sa harap ng babaeng ito. Samantala, sa loob ng malamig na mansyon, si Tia ay palakad-lakad sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang numero sa gitna ng kadiliman. Hindi siya dapat makabalik dito. Gawin mo ang lahat, ungkatin mo ang nakaraan niya. Siguraduhin mong mananatiling lihim ang tungkol sa ospital. 8 taon na ang nakalilipas. Madiin na utos ni Tia. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Kapag nalaman ni Tristan na ang babaeng iyan ang nagligtas sa buhay ni Carmen noon, mawawala sa akin ang lahat. Patayin niyo ang usapan bago pa ito lumiyab. Habang ibinababa ni Tia ang telepono, hindi niya napansin na sa labas ng kanyang silid, ang matandang hardinerong si Mang Ben ay nakatayo. Hawak ang isang lumang gunting na panggupit ng halaman. Ang kanyang mga mata na malabo na ay tila nakakita ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa. Babalik si Tala. Ngunit sa bawat hakbang niya, pabalik sa Palasyong Kristal, isang mas malaking bagyo ang naghihintay na wasakin ang lahat. Ang bawat sulok ng kusina ng Mansyong Montenegro ay kumikinang sa linis. Ngunit para kay Tala, ito ay tila isang malaking hawla na gawa sa asero at ginto. Sa unang araw ng kanyang pagbabalik, ang bawat mata ng mga katulong ay nakatuon sa kanya, puno ng pagdududa at bulong.
Ngunit sa sandaling hawakan ni Tala ang sandok, tila naglaho ang lahat ng ingay sa kanyang paligid. Hindi siya gumamit ng mga mamahaling sangkap na galing pa sa ibang bansa. Sa halip, kinuha niya ang mga sariwang bawang, dinikdik ito ng pino, at hinayaan ang bango nito na humalo sa mainit na mantika. Ang tunog ng dahan-dahang pagpiprito ng karne ay naging musika sa loob ng tahimik na bahay. Mula sa malayo, sa anino ng pintuan, nakatayo si Tristan. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit hindi niya ito iniinuman. Ang kanyang paningin ay nakapako sa likuran ni Tala. May kakaiba sa paraan ng paggalaw ng babae. Ang paraan ng kanyang pagpihit sa apoy. Ang marahang paghampas sa dahon ng laurel bago ito ilagay sa kaldero. At ang bahagyang pagtikim sa dulo ng kanyang daliri. Biglang sumikip ang dibdib ni Tristan. Parang bumalik ang panahon 8 taon na ang nakalilipas. Ganoon na ganoon ang ginagawa ni Carmen kapag nagluluto ito para sa kanya sa tuwing kaarawan niya. Ang mga simpleng galaw na yon ay tila mga anino ng nakaraan na muling nabubuhay sa katawan ng isang babaeng hindi niya naman kakilala. You're making a mess, Tala. Siguraduhin mong malilinis mo ang lahat ng yan bago ka umalis. Ang boses ni Tia ay biglang pumutok sa katahimikan. Dala ang pamilyar na kamandag. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig. Don't think that, just because Thaddeus likes your food, you're already part of this family. You are just a temporary employee here. Isang katulong na binabayaran para tumigil ang iyak ng bata. Hindi lumingon si Tala. Ipinagpatuloy niya ang paghahalo sa niluluto. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa kabila ng pang-iinsulto. Hindi ko po hangad ang maging bahagi ng pamilyang ito, Ma'am Tia. Ang tanging hangad ko lang ay mabusog ang batang matagal nang nagugutom ang puso. How dare you? Pinagsasabihan mo ba ako? Akmang lalapit si Tia nang marinig ang mahinang ubo ni Tristan mula sa dilim. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tia. Mula sa pagiging halimaw ay naging isang maamong tupa. Oh, kuya, kanina ka pa ba riyan? Sinisigurado ko lang na maayos ang ginagawa ng babaeng ito. Hindi sumagot si Tristan. Lumakad siya palapit sa kalan. Hindi pinapansin ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa kaldero kung saan ang kulay ng adobo ay sakto lamang. Hindi masyadong madilim, hindi rin maputla. Isang amoy na tila may dalang alaala ng mga yakap at halik na matagal nang nawala sa mansyong ito. Dalhin mo na iyan sa taas. Naghihintay na ang anak ko. Ang boses ni Tristan ay malalim, ngunit may bakas ng lambot na hindi niya maipaliwanag. Nang maihain ang pagkain sa silid ni Thaddeus, tila muling sumikat ang araw. Ang bata ay masayang kumakain. Ang kanyang mga pisngi ay muling nagkakaroon ng kulay. Habang pinapanood ni Tala ang bata, dahan-dahan niyang inayos ang gusot na kwelyo ng damit ni Thaddeus. Isang maliit na kilos ng pag-aalaga, ngunit puno ng dignidad na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Naiwan sina Tristan at Tala sa gitna ng silid nang makatulog si Thaddeus dahil sa kabusugan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang tibok ng puso ni Tristan na tila bumibilis sa bawat segundo. Bakit pareho ang lasa ng luto mo sa luto ng asawa ko? Tanong ni Tristan. Ang kanyang tinig ay puno ng kalituhan at sakit. Saan mo natutunan ang paraan ng pagluluto na yan? Carmen never shared her recipe with anyone. Napayuko si Tala. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa dulo ng kanyang apron. Ang pagluluto po ay hindi tungkol sa resipe, senyor. Tungkol po ito sa kung sino ang pinaglalaanan mo ng pagmamahal habang hinahalo mo ang kaldero. Siguro po, ang asawa nyo at ako ay iisa lang ang pinaghuhugutan ng lakas. Huminga ng malalim si Tristan at lumapit ng bahagya kay Tala. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, nakita niya ang maliliit na butil ng pawis sa noo ni Tala. Hindi niya namalayan na ang kanyang kamay ay kusang gumalaw. Hinawakan niya ang kamay ni Tala na nooy nakahawak sa gilid ng mesa. Ang balat ni Tala ay magaspang, malayo sa lambot ng balat ni Carmen,
Ngunit ang init na naramdaman ni Tristan sa sandaling iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang pighati. Sino ka ba talaga, Tala? Bulong ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Tala. Bakit sa tuwing malapit ka, pakiramdam ko ay hindi lang pagkain ang ibinibigay mo sa amin. Pakiramdam ko, may bahagi mo na matagal na naming kasama. Napatitig si Tala kay Tristan. Ang kanyang puso ay tumatalon sa kaba. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit tila napako siya sa kinatatayuan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng isang mayaman at isang mahirap ay naglaho, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na ugnayan. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig nila ang mabilis na pagtibok ng mga yabag sa labas ng pinto. Isang anino ang nakamasid sa kanila mula sa bahagyang nakabukas na siwang, si Tia, na ang mga mata ay nagnininga sa selos at takot. Alam ni Tia na kapag nagpatuloy ang ganitong ugnayan, ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya ay guguho na parang kastilyong buhangin. Senyor, kailangan ko na pong lumabas. Paalam ni Tala nang mabilis na bawiin ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa hiya. Ngunit hindi siya hinayaan ni Tristan na makaalis agad. Muli niyang hinawakan ang braso ni Tala at sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay bumagsak sa pulso ng babae. Doon, sa ilalim ng manggas ng kanyang lumang baro, ay sumilip ang isang peklat na hugis krus. Isang peklat na tila isang sumpa at pangako na nagmumula sa nakaraan. Ang peklat na iyon ang peklat na nakita ni Tristan sa ulat ng ospital noong gabing iligtas ang buhay ni Carmen at ng kanilang sanggol. Ang peklat na ito, ang boses ni Tristan ay nanginginig sa matinding pagtuklas. Nag-aalala lang naman ako sa kalusugan ng pamangkin ko, kuya. Hindi natin alam kung ano ang itinatago ng babaeng ito sa likod ng kanyang maamong mukha. Ang boses ni Tia ay tila isang malambot na seda, ngunit sa bawat haplos nito, sa pandinig ni Tristan ay may kasamang lason. Nakatayo siya sa tapat ng bintana ng library. Pinapanood si Tala na naglalakad sa garden kasama si Thaddeus. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Tala na nagbibigay sa kanya ng isang anyong banal, isang bagay na lalong nagpapakulo sa dugo ni Tia. Sa loob ng kusina, ilang sandali bago ang tanghalian, maingat na inihanda ni Tala ang isang mainit na sabaw ng sinigang para kay Thaddeus. Pinili niya ang pinakamaliliit na hipon at ang pinakasariwang kangkong. Iniisip na ang asidong hatid ng sampalok ay makakatulong sa pagpapanumbalik ng sigla ng bata. Ngunit nang tawagin siya ni Mang Ben para sa isang mabilis na utos sa labas, naiwan ng kaldero na walang bantay. Dito na kumilos ang kamandag ni Tia. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay hindi maririnig sa sobrang ingat. Kinuha niya ang isang malaking banga ng asin at, nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ang halos kalahati nito sa kumukulong sabaw. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang puting mga kristal na naglalaho sa malinaw na sabaw. Tikman natin kung gaano kasarap ang pagmamahal mo, Tala. Bulong ni Tia sa hangin bago mabilis na lumabas. Nang dumating ang oras ng pagkain, ang lahat ay nakatipon sa mahabang mesa ng Montenegro. Si Tristan ay nakaupo sa kabisera. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap kay Tala na tahimik na nakatayo sa gilid, handang magsilbi. Kumuha si Thaddeus ng isang malaking kutsara ng sabaw at inilagay ito sa kanyang bibig. Ngunit sa isang saglit, ang kanyang mukha ay namula at agad siyang nabulunan. Ang bata ay nagsimulang umubo ng malakas. Ang kanyang mga mata ay nanluluha sa sobrang pait at alat ng kanyang natikman. Thaddeus, anong nangyari? Mabilis na tumayo si Tristan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. O Diyos ko, ang bata! Tili ni Tia
na tila ba siya ang pinakaapektadong tao sa silid. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ang sabaw. Pagkatapos ay agad itong idinura sa isang tisyu nang may labis na pandidiri. Kuya, gusto ba tayong patayin ng babaeng ito? Ang alat. Halos hindi malunok. Tala, anong inilagay mo rito? Lason ba ito? Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi po. Imposible po iyan. Tinikman ko po ang sabaw bago ko ihain. Maayos po ang lasa niyon. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Tia habang idinuduro ang kanyang daliri sa mukha ni Tala. Nakita kita kanina. May kung ano kang kinukuha sa bulsa mo habang nakatalikod ang lahat. Kuya, tignan mo. Sinusubukan niyang saktan si Thaddeus para maghiganti sa pagpapaalis natin sa kanya noon. She's dangerous, kuya. Pinapasok natin ang isang ahas sa loob ng bahay. Tumingin si Tristan kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Ang init na naramdaman niya kagabi, ang ugnayan na tila nabubuo sa pagitan nila, ay agad na naglaho at napalitan ng malamig na pader ng kawalan ng tiwala. Tala, totoo ba ito? Ang boses ni Tristan ay mababa. Bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Tala. Hindi po, senyor. Sumusumpa ako sa langit. Wala akong ginagawang masama. Ang boses ni Tala ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Bakit ko po gagawin iyon sa batang itinuturing kong sariling anak? Sariling anak? Ang kapal ng mukha mo! Muling sumigaw si Tia. You are just a servant. Huwag mong gamitin ang emosyon para pagtakpan ng krimen mo. Kuya, kailangang tawagin ang mga pulis. Baka bukas, hindi na lang asin ang ilagay niya riyan. Ang bawat salita ni Tia ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Tala. Ang katahimikan ni Tristan, ang pinakamasakit sa lahat. Ang hindi niya pagsasalita ay tila pagsang-ayon sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang kapatid. Sa loob ng puso ni Tala, ang pag-asa ay unti-unting nadudurog, nagiging mga piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa lahat. Hindi masama si Mama Tala, sigaw ni Thaddeus, habang pilit na tumatayo sa kanyang upuan kahit nanghihina pa. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tia. Thaddeus, anak, bumalik ka sa upuan mo. Nasasaktan ka lang dahil sa kinain mo. Mahinahong sabi ni Tristan, ngunit hindi nakinig ang bata. Nakita kita, Tita Tia. Ang sigaw ni Thaddeus ay nagpatahimik sa buong silid. Nakita kita sa pinto ng kusina kanina. Ikaw ang lumapit sa kaldero. Ikaw ang masama, Tita Tia. Huwag mong aalisin si Mama Tala. Ang mukha ni Tia ay biglang nawala ng kulay, naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga labi ay nanginig, hindi makapagsalita. Ang katahimikan sa loob ng silid kainan ay naging napakabigat, tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Tumingin si Tristan mula kay Thaddeus patungo kay Tia. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga bulong ng kamandag. Huwag kang maniwala sa bata, kuya. Baka naguguluhan lang siya dahil sa sakit ng tiyan niya at kung ano-ano na ang nakikita. Ang boses ni Tia ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Tristan at sa batang si Thaddeus na matapang na nakaturo sa kanya. Ngunit si Tristan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang apoy na nakatitig sa kanyang kapatid. Sinusukat ang bawat hibla ng katotohanan. Habang nagtatalo ang magkapatid, si Tala ay tahimik na lumuhod sa sahig. Hindi niya pinansin ang tensyon sa paligid. Gamit ang isang basahang kinuha niya sa malapit, sinimulan niyang linisin ang natapong sabaw na puno ng asin. Ang bawat pagpahid niya sa sahig ay may kasamang panalangin na sana ay huwag nang lumala ang gulo. Ang kanyang kababaang loob
ay tila isang malaking sampal sa kapalaluan ni Tia. Dahil sa sobrang emosyon at panghihina, biglang gumaralgal ang boses ni Thaddeus. Sa kanyang pagkabalisa, aksidente niyang nasagi ang isang malaking florera na gawa sa mamahaling kristal na nakapatong sa dulo ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mabigat na bagay at ang pagkabasag nito sa sahig ay bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng silid. Ngunit bago pa man tumama ang matatalim na bubog sa paa ng bata, mabilis na kumilos si Tala. Itinulak niya si Thaddeus palayo at sa kasama ang palad, ang sarili niyang braso ang sumalo sa ilang piraso ng tumalsik na kristal. Ang bawat piraso ng basag na florera ay tila mga bituin na kumikinang sa sahig, ngunit ang kulay ng pula ay nagsimulang humalo sa kanila. Tala! Ang malakas na sigaw ni Tristan. Mabilis na lumapit si Tristan at hinawakan ang braso ni Tala para tignan ang sugat. Itinaas niya ang manggas ng lumang baro ng babae at doon, sa gitna ng dumadaloy na dugo, ay mas lalong luminaw ang isang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Isang peklat na hugis krus, maputi at tila luma na, ang bumungad sa kanyang paningin. Ito ay hindi lamang isang simpleng sugat. Ito ay isang marka na tila itinadhana para makita niya sa sandaling ito. Isang imahe mula sa nakaraan ang biglang rumesponde sa kanyang alaala. Isang medikal na ulat mula sa ospital, 8 taon na ang nakalilipas, kung saan nakasaad na ang babaeng nagbigay ng dugo kay Carmen ay may kakaibang peklat sa kanyang kanang pulso dahil sa isang aksidente noong bata pa siya. Ang tibok ng puso ni Tristan ay naging kasing bilis ng isang tumatakbong kabayo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sugatang pulso ni Tala. Ang init ng balat ng babae ay tila nagsusumbong ng isang katotohanang matagal na niyang kinalimutan. Ang peklat na ito. Tala, saan mo nakuha ang peklat na ito? Ang boses ni Tristan ay halos pabulong, puno ng takot at pag-asa. Wala po ito, senyor. Isang lumang sugat lamang po ito noong nagtatrabaho pa ako sa pabrika. Sagot ni Tala. Pilit na binabawi ang kanyang kamay dahil sa hiya at sakit. Ngunit hindi siya binitawan ni Tristan. Ang titig ng lalaki ay tila naglalakbay sa kaluluwa ni Tala. Si Tia, na nakamasid sa bawat kilos ni Tristan, ay naramdaman ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Alam niya ang kahulugan ng peklat na iyon. Alam niya na kapag nagdugtong ang mga piraso ng puzzle, ang kanyang marangyang buhay ay maglalaho sa isang iglap. Kuya, pabayaan mo na siya. Marumi ang dugo niya, baka lalo lang lumala ang sugat niya. Sigaw ni Tia. Sinusubukang agawin ang atensyon ni Tristan, ngunit tila nawala na siya sa paningin ng kanyang kapatid. Hindi sumagot si Tristan. Binuhat niya si Thaddeus at inutusan ang mga katulong na gamutin ang sugat ni Tala. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina sa itaas na bahagi ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay tila isang paghukay sa isang libingang matagal ng selyado. Pagpasok sa loob ng kanyang library, binuksan niya ang isang lihim na drawer sa kanyang mesa. Doon, sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya, ay may isang asul na folder na may tatak na confidential. Ito ang folder na itinago ni Tia 8 taon na ang nakalilipas, na nahanap lamang ni Tristan noong nakaraang buwan, ngunit hindi niya pa binubuksan ng buo dahil sa sakit ng alaala ni Carmen. Gamit ang nanginginig na mga daliri, pinuklat niya ang mga pahina. Nahanap niya ang dokumento mula sa ospital. Sa gitna ng puting papel, nakasulat ang pangalan ng donor. Ngunit ang pangalan ay bahagyang burado, tila sadyang binuhusan ng tubig o tinta para hindi mabasa. Gayunpaman, may isang detalye na hindi nabura. Isang sulat kamay na tala mula sa nurse. Donor has a distinct cross-shaped scar on the right wrist. Ang donor ay may kakaibang peklat na hugis krus sa kanang pulso. Ang hininga ni Tristan ay naging mabigat. Ang bawat piraso ng katotohanan ay unt-unting nagbubura sa mga kasinungalingan ni Tia. Ang babaeng itinaboy niya
Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw at basurera ay siya palang dahilan kung bakit nadugtungan ang buhay ng kanyang asawa noon at kung bakit nabuhay ang kanyang anak na si Thaddeus. Tumingin si Tristan sa labas ng bintana, kung saan nakita niya si Tala na nakaupo sa garden, binabalutan ng benda ang kanyang sugatang braso habang nakangiti pa rin sa mga ibon sa paligid. Ang kanyang kabutihan ay tila isang liwanag na naglalantad sa lahat ng dumi sa loob ng mansyong Montenegro. Anong ginawa ko sa iyo, Tala? Bulong ni Tristan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha dahil sa matinding pagsisisi. Ngunit sa likod ng kanyang pinto, nakatayo si Tia, hawak ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi niya hahayaang malaman ni Tristan ang buong katotohanan. Kung kailangang dumanak muli ang dugo para manatili ang kanyang sikreto, gagawin niya ito. Kailan nga ba natatapos ang utang na loob kung ang naniningil ay ang tadhana mismo? Nasaan ang kwintas ni Carmen? Ang hiyas ng Montenegro. Nawawala ang huling alaala ng asawa mo, kuya. Ang matinis na tili ni Tia ay bumasag sa katahimikan ng hapong iyon, tila isang babalaan ng paparating na unos. Tumakbo siya pababa ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na sindak, habang hawak ang isang walang lamang kahon ng pelus. Ang kwintas na yon, isang obra maestra ng mga diamante at ginto, ay ang pinakainiingatang pag-aari ng pamilya Montenegro. Ang tanging bagay na nais ni Tristan na ipamana kay Thaddeus balang araw. Sa loob ng kusina, katatapos lamang ni Tala na maghugas ng mga huling pinagkainan. Ang kanyang mga kamay ay kulubot pa sa tubig at amoy sabon. Ang kanyang likod ay bahagyang nakakuba sa pagod. Ngunit sa isang iglap, ang pintuan ay bumukas ng malakas at pumasok ang mga tauhan ng mansyon. Kasunod si Tia at si Tristan na ang muka ay balot ng dilim. Tala, tumayo ka riyan. Sigaw ni Tia, ang kanyang boses ay puno ng pait at pananabik. Kanina ko pa napapansing paikot-ikot ka sa taas, malapit sa silid ni Carmen. Aminin mo, nasaan ang kwintas? Hindi mo ba alam na bilyon ang halaga niyon? Napatitig si Tala, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ano pong sinasabi niyo, Ma'am Tia? Hindi po ako umaakyat sa taas, maliban na lang kung kailangang tignan si Thaddeus. Wala po akong kinukuha, lalo na ang kwintas na sinasabi niyo. Huwag ka nang magmalinis. Lalong lumakas ang sigaw ni Tia habang itinuturo ang lumang bag ni Tala na nakasabit sa likod ng pintuan ng kusina. Iyan, tignan niyo ang bag ng babaeng yan. Siguradong nandoon ang ebidensya ng pagiging ahas niya. Lumapit ang isang bodyguard at marahas na hinablot ang bag ni Tala. Ito ay isang luma at kupas na bag na gawa sa tela, puno ng mga tahi at tagpi. Ang tanging katuwang ni Tala sa araw-araw niyang pakikipagsapalaran sa kalsada. Nang baligtarin ito ng lalaki, nalaglag sa sahig ang ilang barya, isang maliit na rosaryo at ang locket na itinatago ni Tala. Ngunit sa gitna ng mga simpleng kagamitan, isang bagay ang kumislap ng napakaliwanag sa ilalim ng ilaw ng kusina. Isang kwintas na may malalaking diamante ang bumagsak sa semento, na tila ba isang bituin na nalaglag sa gitna ng putik. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong kusina. Si Tristan ay napapikit sa sakit. Ang bawat diamante sa kwintas ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Ang babaeng kakahanap lang niya ng ugnayan sa nakaraan. Ang babaeng nagsisimula na niyang pagtiwalaan ay narito ngayon at tila pinatutunayan ng lahat ng masasamang paratang sa kanya. Hindi sa akin yan. Sumusumpa ako. Hindi ko alam kung paano napunta iyan sa bag ko. Ang sigaw ni Tala ay puno ng desperasyon. Lumuhod siya sa sahig. Pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Tristan. Senyor, maniwala po kayo sa akin. Kahit mahirap lang ako, kailanman ay hindi ako kumuha ng hindi sa akin. Pinaghirapan ko ang bawat butil ng kanin na kinakain ko. Ebidensya na ito, kuya.
Ano pa bang kailangan mo? Ang boses ni Tia ay puno ng tagumpay. Ninakaw niya ang alaala ni Carmen. Gusto niyang sirain ang pamilya natin habang nagpapanggap siyang banal. Tumingin si Tristan kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti at panghihinayang. Akala ko ikaw ang sagot sa mga dalangin namin, Tala. Pero isa ka lang palang bihasang manlilinlang. How could you? Matapos kitang pagkatiwalaan sa buhay ng anak ko. Senyor, tignan niyo ang mga mata ko. Hindi ako nagsisinungaling. Pagmamakaawa ni Tala. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa malamig na semento. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na rosaryo na nahulog din mula sa kanyang bag at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad. Tumawag na kayo ng pulis. Utos ni Tia sa mga bodyguard. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabaliwan. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Ipakulong ang magnanakaw na yan nang mabulok siya sa rehas. Mabilis na hinawakan ng dalawang lalaki ang mga braso ni Tala at pilit siyang itinatayo. Ang bata, si Thaddeus, ay kakarating pa lamang sa pintuan ng kusina at nakita ang lahat. Nagsimulang humiyaw ang bata, pilit na kumakawala sa yaya niya para yakapin si Tala. Mama Tala, huwag niyo siyang kukunin. Tita Tia, bitawan mo siya. Ang iyak ng bata ay tila nagpira-piraso sa kaluluwa ng lahat ng nakikinig. Ngunit si Tristan ay nanatiling nakatalikod, hindi kayang tignan ang mga mata ni Tala. Ang sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa anumang galit. Habang hinihila si Tala palabas ng kusina, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbagsak sa isang madilim na bangin. Nasaan ang katarungan para sa mga tulad kong walang boses? Ang huling bulong ni Tala bago siya tuluyang ilabas ng mansyon, habang sa malayo ay naririnig na ang papalapit na tunog ng sirena ng pulis. Tumingin si Tia sa kwintas na hawak niya ngayon. Isang lihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng kusina, isang nakatagong security camera na matagal nang hindi gumagana ay biglang umilaw ng kulay pula. Isang maliit na liwanag na magiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Iligpit niyo na siya. Ayaw ko na siyang makita rito kailanman. Ang diamanteng iyan ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa madudumi mong mga kamay, Tala. Ang mga salitang yon mula kay Tristan ay tila mas matalim pa kaysa sa anumang kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng gabing iyon. Habang hinihila si Tala ng dalawang malalaking lalaki patungo sa pintuan, ang kanyang mga paa ay halos hindi na makasayad sa makintab na sahig ng mansyon. Ang lamig ng bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay unting pumapatay sa natitira niyang init ng pag-asa. Ang miro ng trahedyang ito ay walang iba, kundi si Tia na nakatayo sa tuktok ng hagdanan, suot ang isang mapanuyang ngiti, habang dahan-dahang hinihimas ang kwintas na nakuha mula sa bag ni Tala. Sa kabilang banda, si Tala ay may hawak pa palang isang maliit na panyo sa kanyang kaliwang kamay. Isang simpleng tela na maghapon niyang tinahi ng pangalan ni Thaddeus para sana iregalo sa bata bago ito matulog. Ang kabalintunaan ng kanyang pagmamahal na nauwi sa paratang ng pagnanakaw ay tila isang malaking biro ng tadhana. Nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, sinalubong sila ng hagupit ng malakas na ulan at hangin. Ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tala. Ngunit wala itong binatbat sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang itinutulak siya palabas ng tarangkahan, ang putik ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang mga lumang tsinelas. Tila ba hinihila siya ng lupa, pababa sa kanyang kinasasadlakan. Mama Tala, wag po. Papa, pigilan mo sila. Mama. Ang boses ni Thaddeus ay pumailan lang sa gitna ng dagundong ng kulog. Ang bata, sa kabila ng kanyang panghihina, ay nagawang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang yaya.
Tumakbo siya patungo sa ulan. Ang kanyang maliliit na paa ay sumasadsad sa basang semento. Ang bawat tawag niya ng mama ay tila isang lason na dumadaloy sa dugo ni Tristan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa loob ng silid, nakatalikod sa lahat ng nangyayari. Narinig ni Tala ang iyak ng bata. Sinubukan niyang lumingon. Nais niyang sabihin kay Thaddeus na huwag lumabas sa ulan dahil baka siya ay magkasakit. Ngunit isang marahas na tulak mula sa bodyguard ang nagpasubasob sa kanya sa basang damuhan sa labas ng gate. Doon, sa gitna ng dilim at lamig, naramdaman ni Tala ang ganap na pagkawasak ng kanyang pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa pait, ang kanyang mga mata ay nanlalabo, at ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tila inanod na ng baha. Walang lumabas na sigaw mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamalalim na sakit ay ang sakit na walang tunog, ang tahimik na pagdurog sa isang kaluluwang wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal ng tapat. Naramdaman niya ang matitigas na bakal ng gate na nagsasara. Ang tunog ng paglock nito ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kawalang pag-asa, isang mas malaking takot ang namayani. Sa kabila ng gate, nakita ni Tala sa pamamagitan ng mga rehas ang maliit na bulto ni Thaddeus na tumatakbo sa gitna ng ulan. Ang bata ay patuloy na sumisigaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw hanggang sa bigla itong tumigil. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Tala, ang bata ay dahan-dahang natumba sa semento, nawala ng malay sa gitna ng bumubuhos na unos. "Thaddeus, ang anak ko!" Ang sigaw ni Tristan ay sa wakas ay narinig, ngunit huli na ang lahat. Si Tala, na nakakulong sa labas, ay pilit na idinidikit ang kanyang mukha sa malamig na rihas. Pilit na inaabot ang bata na hindi niya na mahahawakan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Tila ba nakikiramay sa isang inang inagawa ng karapatang magligtas sa kanyang minamahal. Bakit ba ang tadhana ay laging pumapanig sa mga taong may kakayahang bumili ng katotohanan? At sa huli, sino nga ba ang tunay na bilanggo? Ang babaeng nasa labas ng rehas o ang lalaking nakakulong sa loob ng kanyang sariling bulag na galit? "Gising na, anak. Pakiusap, gumising ka na." Ang boses ni Tristan ay gumaralgal, isang tunog na puno ng pagsisisi habang nakaluhod siya sa tabi ng kama ni Thaddeus sa loob ng pribadong silid ng ospital. Ang bawat tunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay tila isang hatol sa kanyang pagiging ama. Basang-basa pa rin ang kanyang baro mula sa ulan kanina, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban ay mas matindi pa sa anumang unos. Sa gitna ng katahimikang ito, dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito ang mga doktor, kundi ang matandang hardinero na si Mang Ben. Hawak niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang mga kanto nito ay gasgas na sa katandaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang determinasyong matagal na niyang itinatago. "Senyor Tristan, patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan." Simula ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit matatag. "Hindi ko na po kayang makitang nagdurusa ang batang si Thaddeus at ang inosenteng si Tala. May mga bagay po na sadyang ibinaon sa limot, ngunit ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas." Inilapag ni Mang Ben ang kahon sa mesa. Sa loob nito ay may mga lumang liham, mga resibo ng bangko, at isang kupas na kwaderno na pag-aari ni Carmen. Kinuha ni Tristan ang isa sa mga liham, isang sulat ni Carmen na hindi kailanman nakarating sa kanya. "Tristan, mahal ko," simula ng sulat. "Kung mababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ngunit nais kong malaman mo na may isang anghel na nagbigay sa akin ng hiram na buhay para mayakap ko si Thaddeus kahit sa sandaling panahon. Isang babaeng may peklat na krus sa kanyang kamay. Siya ang nagbigay ng kanyang dugo nang walang hinihintay na kapalit. Huwag mo siyang pababayaan
kung sakaling magtagpo ang inyong landas. Tila tumigil ang mundo ni Tristan. Ang bawat salita ay parang isang kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang peklat na yon, ang peklat na nakita niya kay Tala. Hindi lang ito nagkataon. Ang babaeng itinaboy niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw, ay siya palang dahilan kung bakit nasilayan ni Thaddeus ang liwanag ng mundo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa ilalim ng mga liham ay ang mga bank statement na sadyang itinago ni Tia. Doon ay nakita ni Tristan ang katotohanang mas talamak pa sa anumang kasinungalingan. Ang sistematikong pagkuha ni Tia ng pondo ng kumpanya para ipambayad sa kanyang mga utang sa sugal sa labas ng bansa. Ang kwintas na nawala ay matagal na palang naisangla ni Tia at ang nakita sa bag ni Tala ay isang peking replika lamang na sadyang inilagay doon para madiin ang babae. Niloko ako ng sarili kong kapatid. Bulong ni Tristan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na maipaliwanag, ngunit mas matindi ang hapdi ng pagsisisi para kay Tala. Naalala niya ang mukha ni Tala habang hinihila palabas, ang mga matang puno ng luha ngunit nananatiling marangal. Naalala niya kung paano niya binitawan ang mga salitang pumatay sa dangal ng babae. Siya, na mayaman at makapangyarihan, ay naging bulag sa harap ng isang taong may pusong ginto. Nasaan siya, Mang Ben? Nasaan si Tala? Tanong ni Tristan. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Hindi ko po alam, senyor. Ngunit nakita ko siyang naglalakad patungo sa tulay sa ilalim ng ulan. Walang dalang kahit ano kundi ang kanyang dangal. Sagot ng matanda. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tristan. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital. Hindi pinapansin ang mga tawag ng mga nurse. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga sampal ng katotohanan. Kailangan niyang mahanap si Tala. Kailangan niyang itama ang lahat ng pagkakamali niya. Bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang tanging liwanag na natitira sa kanilang buhay. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng baha at unos, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Mapapatawad pa ba siya ng isang pusong winasak niya ng paulit-ulit? O huli na ang lahat para sa isang taong nabulag ng sariling kayabangan? Sa malayo, sa ilalim ng madilim na tulay, isang anino ang nakaupo sa gitna ng lamig. Yakap ang sarili habang ang ulan ay tila wala ng katapusan. Tala, pakiusap, magsalita ka. Ang boses ni Tristan ay halos malunod sa ingay ng ulan na tumatama sa bubong na yari, sa kalawang na yero at mga plastik na sako. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliit at madilim na dampa sa ilalim ng tulay. Isang lugar na hindi niya inakalang iiral sa mundo ng isang Montenegro. Ang amoy ng basang lupa at estero ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit mas masakit ang tanawing bumungad sa kanya. Doon, sa ibabaw ng ilang patong na karton na nagsisilbing higaan, nakahiga si Tala. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at ang kanyang noo ay nag-aapoy sa lagnat. Ang benda sa kanyang braso ay madumi na at basang-basa, bakas ng kapabayaan at hirap na dinanas niya mula nang itaboy siya sa mansyon. Dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang panlalabo, nakita niya ang bulto ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana na ngayon ay putikan na at basang-basa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Senyor, bakit po kayo narito? Ang boses ni Tala ay halos pabulong, tuyot at walang lakas. Wala na po akong anumang bagay na pag-aari nyo. Kung ang lakit ko po ang kailangan nyo, sige po, kunin nyo na. Huwag nyo lang po akong saktan. Ang bawat salita ni Tala ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Tristan.
Walang pag-aalinlangan, lumuhod ang makapangyarihang lalaki sa maduming sahig ng dampa. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Tala, hindi pinapansin ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling pantalon. Tala, patawarin mo ako? Napakawalang hiya ko. Ang boses ni Tristan ay gumaralgal. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglandas ng luha. Alam ko na ang lahat. Alam ko nang ikaw ang nagligtas kay Carmen. Alam ko nang si Tia ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap, bumalik ka na sa mansyon. Kailangan ka ni Thaddeus. Dahan-dahang binawi ni Tala ang kanyang kamay. Tumingin siya sa itaas, sa mga butas ng kanilang bubong kung saan tumutulo ang tubig ulan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang malalim at nakapanlulumong pagod. Ang pera niyo po, senyor, ay kayang bumili ng pinakamahal na gamot. Simula ni Tala, habang ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka. Kayang-kaya niyo pong bayaran ang bawat oras ng pagtatrabaho ko. Pero ang tiwala ay parang isang kristal na florera. Noong gabi pong itinapon niyo ako sa ulan, dinurog niyo ang kristal na yon sa harap ng anak niyo. Gagawin ko ang lahat para mabuo muli iyon, Tala. Kahit ano. Pagsusumamo ni Tristan, ang kanyang noo ay idinikit niya sa kamay ni Tala, isang tanda ng lubos na pagsuko at pagpapakumbaba. Hindi po pera ang kailangan ko, Tristan. Muling nagsalita si Tala. Sa pagkakataong ito ay tinawag niya ang lalaki sa pangalan nito nang walang anumang titulo. Ang tiwala ang kinuha niyo sa akin. Tinawag niyo akong magnanakaw sa harap ng batang itinuring kong buhay ko. Paano ko po maibabalik ang dangal ko kung ang taong dapat nagtatanggol sa akin ang unang humila sa akin pababa? Nanatiling nakayuko si Tristan. Sa sandaling iyon, natanto niya ang hubad na katotohanan. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pangalan ay walang silbi sa harap ng isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang malinis na konsensya. Ang pagbabayad puri ay hindi nagsisimula sa pagbibigay ng material na bagay, kundi sa pagtanggap ng sariling dumi at kasalanan. Hihintayin kita, Tala. Bulong ni Tristan habang dahan-dahang binubuhat ang nanghihinang katawan ng babae. Kahit gaano katagal, kahit kailangang lumuhod ako sa bawat kalsada ng Maynila, gagawin ko. Pero pakiusap, huwag mo munang isuko ang buhay mo. Para kay Thaddeus, para sa amin. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Tristan. Sa gitna ng init ng katawan ng lalaki, naramdaman niya ang isang pamilyar na tibok ng puso. Ang tibok ng puso ng isang taong nagsisimula nang matutong magmahal ng tunay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang takot. Ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim pa kaysa sa peklat sa kanyang pulso. At ang paghilom ay hindi mangyayari sa loob lamang ng isang gabi. Habang inilalabas ni Tristan si Tala mula sa madilim na dampa, ang ulan ay unt-unting humuhupa, tila nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Ngunit sa mansyon ng Montenegro, ang anino ni Tia ay nananatiling naghihintay, handang gawin ang huling hakbang para manatiling nakakubli ang kanyang mga kasalanan. Mapapatawad nga ba ang isang pagkakamaling muntik nang kumuha ng isang buhay? O ang pagsisisi ay mananatiling isang maalat na alaala sa gitna ng matamis na pag-ibig? Hindi mo ito magagawa sa akin, kuya. Ako ang kadugo mo. Ako ang nag-alaga sa inyo ni Thaddeus noong wala si Carmen. Ang boses ni Tia ay pumailan lang sa malawak na salas ng mansyon, puno ng panginginig at desperasyon. Nakatayo siya sa gitna ng silid, pinalilibutan ng tatlong lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, mga naniningil ng utang na matagal na niyang iniiwasan. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng semento, at ang kanilang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa kinang ng mga gintong dekorasyon sa paligid. Nakaluhod si Tia sa harap ni Tristan, ang kanyang mga mamahaling hiyas
ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang leeg. Ngunit si Tristan ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Sa likod niya, nakatayo si Mang Ben at ang mga tauhan ng mansyon, saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Dugo? Ang boses ni Tristan ay mababa. Bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Ang dugong sinasabi mo ay ang dugong ipinagkait mo kay Carmen? Ang dugong kinuha mo kay Tala ng walang pasasalamat? Huwag mong gamitin ang salitang pamilya sa harap ko, Tia. Dahil ikaw mismo ang pumatay sa kahulugan yon. Inilapag ni Tristan ang isang makapal na folder sa mesa. Naglalaman ito ng mga kopya ng video mula sa nakatagong kamera sa kusina, ang ebidensya kung paano palihim na inilagay ni Tia ang kwintas sa bag ni Tala. Kasama rin dito ang mga dokumento ng pagsasanla ni Tia sa mga ari-arian ng kumpanya para lamang matustusan ang kanyang bisyo sa sugal. Senyor Montenegro, kailangan na naming makuha ang kabayaran sa utang ng kapatid nyo. Wika ng isa sa mga lalaking naniningil, ang kanyang boses ay walang emosyon. 500 million pesos. Kung hindi, kailangan naming simulan ang paghatak sa mga sasakyan at ilang bahagi ng lupain nyo. Tumingin si Tia kay Tristan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umaasang maililigtas pa siya ng yaman ng kanyang kuya. Kuya, pakiusap, bayaran mo sila. Isang huling pagkakataon na lang, magbabago na ako. Huwag mo akong hayaang kunin nila. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tristan. Hindi ko babayaran ng kahit isang sentimo ng utang mo, Tia. Ang pera ng mga Montenegro ay para sa kinabukasan ni Thaddeus at para sa paghingi ng tawad kay Tala. Wala ka nang makukuha rito, kundi ang sarili mong mga gamit. Ano? Ipapamigay mo ang pera natin sa babaeng yon? Ang boses ni Tia ay biglang nagbago. Bumalik ang kanyang pagiging matalim at mapangapi. Isang basurera lang siya, Tristan. Isang hamak na katulong. Ang katulong na sinasabi mo ang nagbigay ng buhay sa asawa ko at sa anak ko. Madiin na sagot ni Tristan. At ikaw, ang itinuturing kong prinsesa, ang siyang nagnakaw ng kaligayahan sa pamamahay na ito. Guards, ilabas na siya. Dito na naganap ang pinakamasakit na bahagi para kay Tia. Ang mga bodyguard na dati ay sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri ay sila pang humawak sa kanyang mga braso. Pilit siyang inuakay palabas, habang ang kanyang mga mamahaling sapatos ay sumasadsad sa sahig. Lumilikha ng isang tunog na tila ba isang pagsuko. Habang hinihila siya palabas ng malaking gate, nakita ni Tia ang mga tauhan ng kumpanya na nagtatanggal ng kanyang mga gamit sa labas. Ang kanyang mga branded na bag, ang kanyang mga alahas, at ang kanyang mga gown ay tila naging mga basurang nakatambak sa kalsada. Doon, sa tapat ng gate kung saan niya pinalayas si Tala noong gabi ng baw, doon din siya iniwan ng tadhana. Walang payong, walang sasakyan, at walang kahit isang kaibigang matatawagan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila ba ang langit ay nakikigulo sa kanyang kahihiyan. Ang bawat patak ng tubig ay nagbubura sa kanyang makapal na makeup. Inilalantad ang kanyang tunay na anyo. Isang babaeng puno ng inggit at puot. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay muling naghari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin ay mas magaan. Tumingin si Tristan sa litrato ni Carmen sa dingding. Tapos na. Mahal ko, malinis na ang bahay natin. Ngunit habang tinitignan niya ang bakanting silid ni Thaddeus, alam ni Tristan na hindi pa buo ang kanyang pamilya. Ang tunay na reyna ng tahanang ito ay wala pa sa kanyang trono. Mapapatawad kaya siya ni Tala? At hanggang kailan mananatiling bukas ang pinto ng kanyang puso para sa isang lalaking nabulag ng kasinungalingan? Ang cliffhanger ng gabi ay ang pagdating ng isang balita mula sa ospital. Ang kondisyon ni Tala ay lumalala. At ang bata, si Thaddeus, ay tumatangging kumain muli hanggang hindi niya nakikita ang kanyang mama Tala.
Hindi ko kayang mawala ka uli, Tala. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Ang boses ni Tristan ay parang isang marahang bulong sa hangin, puno ng pait at pagsusumamo habang nakaupo siya sa tabi ng hospital bed ni Tala. Ang puting ilaw ng silid ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa mukha ni Tala, na tila ba isang anghel na nahihimbing sa gitna ng unos. Ang tunog ng monitor na nagbabantay sa kanyang paghinga ay ang tanging musikang maririnhig sa loob ng silid. Isang ritmo na tila ba bawat tibok ay isang paalala sa bawat pagkakamali ni Tristan. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Tala, ang kamay na nagligtas sa kanyang pamilya nang hindi humihingi ng kapalit. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito hinawakan ng may puot o pagdududa. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa likod ng palad ni Tala, isang halik na puno ng paggalang at matinding pangungulila. Naramdaman niya ang init ng balat ng babae, isang init na unting nagpapahilom sa nagyayalong puso ng isang Montenegro. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Thaddeus, bit-bit ang isang maliit na mangkok ng lugaw. Ang bata ay tumangging kumain sa loob ng 2 araw, ngunit nang malaman niyang gising na si Tala, siya mismo ang nagmakaawa sa mga nurse na hayaan siyang pumasok. Ang kanyang maliliit na hakbang sa sahig ay tila ba nagdadala ng buhay sa tuyot na kapaligiran ng ospital. Mama Tala, gising ka na po? Mahinang tanong ni Thaddeus. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Dahan-dahang imulat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanlalabo pa, ngunit ang mukha ng batang itinuring niyang sariling anak ang unang bumungad sa kanya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, at sa kabila ng panghihina, pilit niyang itinaas ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ni Thaddeus. Nandito na ako, anak. Huwag ka nang mag-alala, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa takot ng bata. Kinuha ni Tristan ang mangkok mula kay Thaddeus at dahan-dahang inalalayan si Tala na maupo. Sa sandaling iyon, ang lapit ng kanilang mga katawan ay tila nagbubura sa lahat ng pader ng nakaraan. Naamoy ni Tala ang pabango ni Tristan, ang amoy ng sandalwood at ng ulan, habang ang buhok niya ay bahagyang sumasagi sa balikat ng lalaki. Tala, hindi ko nahihilinging bumalik ka bilang katulong sa mansyon. Simula ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Tala. Gusto kong bumalik ka dahil ikaw ang liwanag ng tahanang yon. Gusto kong ikaw ang maging katuwang ko sa pagpapalaki kay Thaddeus bilang asawa ko. Napatigil si Tala. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila ba nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi niya inakalang ang isang Montenegro ay luluhod sa harap ng isang katulad niya. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang sumuko sa tamis ng mga salita ni Tristan. Ngunit ang alaala ng gabi ng unos ay tila isang aninong bumubulong pa rin sa kanyang isipan. Tristan, ang sugat sa puso ko ay hindi ganoon kadaling maghilom, sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Paano ko malalamang hindi ka muling maniniwala sa mga bulong ng iba? Paano ko malalamang ligtas ang puso ko sa iyong mga kamay? Huminga ng malalim si Tristan at muling hinawakan ang kamay ni Tala. Inilagay ito sa tapat ng kanyang sariling puso. Dito, Tala. Ramdam mo ba? Ang bawat tibok nito ay humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko maipapangakong magiging perpekto ang lahat, pero ipinapangako kong mula ngayon, ang boses mo ang tanging paniniwalaan ko. Niyakap ni Thaddeus ang dalawa, isang maliit na batang nagbubuklod sa 2 pusong sugatan. Sa loob ng silid na yon, ang amoy ng gamot ay napalitan ng amoy ng pag-asa. Ngunit habang nagsisimulang mabuo ang pangarap ng isang bagong pamilya, isang marahas na kumatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang abogado ng pamilya Montenegro. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba at seryosong ekspresyon. May hawak siyang isang dokumento na may selyo ng korte. Senyor Tristan,
Kailangan nating mag-usap. Ang boses ng abogado ay puno ng babala. Si Tia, hindi siya sumuko ng ganun na lamang. Naghain siya ng kaso para makuha ang kustodiya ni Thaddeus at ginagamit niya ang nakaraan ni Tala para patunayan na hindi siya karapat-dapat na malapit sa bata. Kung hindi natin ito mapipigilan, mawawala sa inyo si Thaddeus bago pa man magsimula ang bagong buhay niyo. Nanigas si Tristan. Ang kaligayahan sa kanyang mga mata ay agad na napalitan ng matinding galit at takot. Ang huling alas ni Tia ay ang sirain ang tanging bagay na nagbibigay ng dahilan para mabuhay si Tala at Tristan, ang kanilang anak. Kailan nga ba tunay na matatapos ang bao kung ang bawat hakbang pasulong ay may kasamang bagong kidlat na nagbabantay? Mapoprotektahan ba ni Tristan ang kanyang bagong pag-ibig o muli siyang luluhod sa harap ng katarungang nababayaran ng pera? Hindi kailanman mapapalitan ng isang basurerang galing sa kalsada ang dugong Montenegro. Judge, tignan niyo ang babaeng yan. Wala siyang pera, wala siyang pinag-aralan, at may kasaysayan siya ng pagnanakaw sa loob mismo ng aming tahanan. Ang boses ni Tia ay pumailan lang sa loob ng malamig na silid ng korte. Bawat salita ay tila isang matalim na palaso na ibinibato niya kay Tala. Nakasuot si Tia ng isang mamahaling itim na damit. Pilit na itinatago ang kanyang pagkapulubi sa likod ng huwad na dignidad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang pilit niyang ipinagmumukhang siya ang biktima sa harap ng batas. Sa kabilang bahagi ng mesa, nakaupo si Tala. Tahimik siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Mahigpit na hawak ang isang maliit na rosaryo. Wala siyang suot na mamahaling hiyas, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa anumang diamante. Ito ang ningning ng isang taong wala nang itinatago at wala nang kinatatakutan. Tumayo si Tristan. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na nagpoprotekta kay Tala. Ang tanging nagnakaw sa pamilyang ito ay ang babaeng nakatayo sa harap niyo, Judge. Ninakaw niya ang pera ng kumpanya, ninakaw niya ang karangalan ng isang inosenteng tao, at higit sa lahat, ninakaw niya ang pagkakataon para maging masaya ang anak ko. Inilabas ng abogado ni Tristan ang huling baraha, ang orihinal na medical records mula sa ospital at ang video mula sa kusina. Nang ipalabas ang video kung saan kitang-kita ang paglalagay ni Tia ng kwintas sa bag ni Tala, ang buong korte ay nabalot ng bulungan ng pagkagulat. Ang mukha ni Tia ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Kasama rin po rito ang testimonya ni Mang Ben, ang matagal ng empleyado ng pamilya. Dagdag ng abogado, saksi po siya sa lahat ng pang-aapi at manipulasyon ni Tia Montenegro. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ay nang tawagin ng batang si Thaddeus para magsalita. Ang bata ay dahan-dahang lumapit sa judge, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Tumingin siya kay Tala at pagkatapos ay kay Tia. Tita Tia tells me that Mama Tala is a bad person. Simula ng bata, ang kanyang boses ay nanginginig sa luha. But when I was hungry, Mama Tala fed me. When I was crying in the rain, Mama Tala was the one who hugged me. She didn't steal the necklace, Judge. She gave me her heart. I want to stay with my papa and my Mama Tala. Ang bawat salita ni Thaddeus ay tila isang selyo ng katarungan. Ang judge ay dahan-dahang tumingin kay Tia nang may matinding pagkadismaya. Sa huli, ang desisyon ay malinaw. Ang kustodiya ni Thaddeus ay mananatili kay Tristan at si Tia ay inutusang arestuhin sa salang qualified theft at falsification of documents. Habang pinoposasan si Tia sa loob mismo ng korte, ang kanyang tili ay napalitan ng isang nakapanlulumong iyak ng kahihiyan. Kuya, patawarin mo ako. Tala, pakiusap, huwag mo akong hayaang makulong. Ngunit si Tala ay nanatiling tahimik. Hindi niya ito tiningnan ng may paghihiganti.
kundi ng may malalim na pighati. Tinalikuran ni Tristan ang kanyang kapatid, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap na ang bawat tao ay may sariling anihan ng kanilang itinanim. Lumabas ang pamilya Montenegro sa gusali ng korte. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, mainit at puno ng pag-asa. Huminto si Tristan sa tapat ng kotse at hinarap si Tala. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga kamay ng babae. Ang mga kamay na dumanas ng hirap at pasakit, ngunit nanatiling malinis. Tapos na ang bao. Bulong ni Tristan, ang kanyang mga mata ay puno ng kilig at katapatan. Hindi lang si Thaddeus ang nangangailangan sa'yo. Ako rin. Gusto kong simulan natin ang bukas na walang lihim, walang takot, at puno lamang ng pag-ibig. Huminga ng malalim si Tala. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Tristan. Nararamdaman ang matatag na tibok ng puso ng lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya. Iumuwi na tayo, Tristan, bulong ni Tala. Sa tahanang tunay na atin. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, ang imahe ng nagkakagulong mundo ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng isang tahimik at mapayapang bukang liwayway. Ang bawat piraso ng kanilang buhay na winasak ng unos ay unti-unti nang nabubuo, nagiging isang obra maestra ng pagpapatawad at bagong simula. Ang dapit hapon sa Luk ng Maynila ay tila isang pintura ng ginto at kahel, isang marahang paalam ng araw sa lungsod na puno ng ingay at pangarap. Ngunit sa isang maliit na kanto, malayo sa mga nagtataasang gusali ng Makati, may isang pamilyar na samyo ng bawang at toyo na humahalimuyak sa hangin. Doon, sa tapat ng isang malinis at maayos na ganhang rong, nakatayo si Tala. Hindi na siya ang babaeng may lungkot sa mga mata. Ang kanyang mukha ay maliwanag pa sa sikat ng araw at ang kanyang bawat galit ay napalitan na ng wagas na kapayapaan. Sa tabi niya, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong, ay si Tristan. Ang lalaking dati ay hindi marunong ngumiti, ay siya na ngayong abala sa pag-aabot ng mga plastik na baso sa mga mamimili. Wala na ang kanyang mga mamahaling Amerikana at ang kanyang mga kamay na dati ay puro pluma lamang. Ang hawak ay sanay na sa init ng kalan. Para kay Tristan, ang tunay na tagumpay ay hindi na nasusukat sa laki ng kanyang barko, kundi sa tamis ng bawat salamat po na binibitawan ng mga taong pinagsisilbihan nila. Papa, ang sarap po ng adobo ni Mama Tala. Ubos na po ang tinda natin. Ang sigaw ni Thaddeus habang tumatakbo patungo sa kanila. Hawak ang isang baso ng palamig. Ang bata ay masigla, ang kanyang mga pisngi ay mapula, at ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Tristan, napatawad mo na ba siya? Mahinang tanong ni Tala habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Tristan. Alam niyang ang tinutukoy ni Tala ay si Tia, na ngayon ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng rehas. Ang galit ay isang mabigat na pasanin, Tala. Noong tinanggap kita sa buhay ko, tinapon ko na ang lahat ng bigat na yon. Ipinagdarasal ko na sana ay mahanap din niya ang kapayapaang nahanap natin dito sa kalsada. Ngumiti si Tala at isinandig ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpaparusa, kundi sa pagtuturo sa atin kung ano ang tunay na mahalaga. Ang yaman ay nauubos, ang mga mansyon ay naluluma, pero ang pag-ibig na nahanap natin sa bawat subo ng pagkaing ito ay mananatili habang buhay. Sa huling sandali ng dapit hapon, ang tatlo ay nagyakap ng mahigpit sa tapat ng kanilang munting kariton. Ang tunay na himala ay hindi ang pagyaman ni Tala, kundi ang pagpapakumbaba ni Tristan at ang paghilom ng puso ni Thaddeus. Ang bawat patak ng pawis at bawat barya na kanilang kinikita ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Isang simula na naging posible
dahil sa isang simpleng adobo at isang pusong hindi sumuko sa gitna ng bao. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang kanilang tawanan ay patuloy na umaalingaw-ngaw, isang patunay na ang pinakamasarap na lasa ng pag-ibig ay matatagpuan sa gitna ng katotohanan, kababaang loob, at wagas na pagpapatawad. Ang kwento ng mga Montenegro at Nitala ay tapos na sa papel, ngunit ang kanilang pag-ibig ay mananatiling isang alamat sa bawat dapit hapon ng kanilang buhay. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang mangkok ng adobo at nagtapos sa isang mundong puno ng pagpapatawad at bagong pag-asa. Sa lahat ng mga nakinig at sumabay sa bawat tibok ng puso ng ating kwento mula sa simula hanggang sa dulo, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyo. Habang isinusulat ko ang mga huling salita ng kasaysayang ito, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding emosyon na tila ba ako mismo ay naging bahagi ng pamilyang Montenegro at nakatayo sa tabi ni Tala sa ilalim ng ulan. Aaminin ko sa inyo, ang kabanata kung saan itinaboy si Tala sa gitna ng unos ang pinakamahirap na bahaging isulat para sa akin. Habang inilalarawan ko ang kanyang pagkakadapa sa putik at ang pag-iyak ni Thaddeus, tila ba nararamdaman ko rin ang lamig at ang hapdi ng kawalang katarungan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan at sa mga tahimik na sakripisyo ng napakaraming kababaihan na nakikilala ko sa araw-araw, mga inang walang ibang sandata kundi ang kanilang dangal at wagas na pagmamahal. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig, katarungan at pag-asa ay parang isang munting binhi na itinanim sa gitna ng bango. Maaaring mabasa ito ng ulan at mabugbog ng hangin, ngunit hanggat may isang pusong naniniwala sa kabutihan, ito ay muling sisibol at magbubunga ng liwanag. Tulad ng sikat ng araw sa dapit hapon, ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang bukas. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating minahal at kinamuhian, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, matapos ang lahat ng pang-aalipusta at pagpapahirap na ginawa sa inyo, kaya niyo rin bang magpatawad ng buo tulad ng ginawa niya? O mas pipiliin niyo ang katarungang may kasamang pait at paghihiganti? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa naging wakas ng ating kwento. Ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. At huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong puso na maabot at mabigyan ng inspirasyon. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa akin ng lakas para patuloy na humabi ng mga kwentong magpapaiyak, magpapangiti, at magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat at pagpalain sana kayo ng poong may kapal.